persons for today. And of course, ako mga bisita, and syempre, hindi na matawag ng press call kung mga members at ato niya ang clan media, no? So, may kayad yun niya agahon. Ako, of course, before ako malipat, no, kasi may sa atong manggaling nagapagamati makarano sa radio, later on sa broadcast sa television, and of course, sa uso makarano sa social media like the Facebook. So, may mga Facebook accounts and pages. So, good morning sa tanan. So, good morning. Ilan? So, before we proceed, we will request everyone to please stand for our prayer. Before the anthem, bago we proceed through the visual presentation. Blessing upon each other. May we honor one another with keeping open mind. May we voice the truth and listen with an open heart. Bless everyone present today, with each able to share his spiritual contributions and gifts. Grant good health and safety to orphans left outside this room, and restore peace and goodwill to all of us. We ask for your wisdom and grace to boost our talents for the betterment of others. May the various activities related to this day be a success through your intervention. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen.
So, on behalf of ating Philippine Information Agency Aklan and Aklan Public Information Officers Association, we welcome you all to this activity nga iagid nato na ginhimo sa Bakhawan Nature Study and Eco Park sa Barangay Ibuswang. And of course, if we observe ay napapaligiran kita, no, napapalibutan kita dahil mga mangroves, which is when it comes to disaster preparedness, this is a very big help, no? Dahil daya ay saranggid na makaprotektar when it comes to storm surges.
At the same time, if you are a nature lover, nakaka-relax da atong venue. That is why we chose this venue para atong mga bisita, makaroon na siya makaisip mayad, makapainainot mayad, para kung in case may mga questions na mag-raise later on, mas madali isang lang na makasagot. Ma'am Michelle. So okay, no, din yan, no, hambalan ka, dapat ikuha natin i-mention, nag-start a variety of mangrove forest nga in 1990, which has 50 hectares, no, and then makarahay 220 hectares lang mga mangrove forest, and then ma-expand pa ko nila into sa 250 hectares. So this one, no, siya na lang nga Bakawan ay one of the, kung sa atin may treasure at Kalibo. So ganyan, so mas marami pa nangyayari kita makaroon, no? Ganyan, para ma-appreciate na ito, Bakawan, Nature Study and Eco Park. So, doon. Sige, mas paling kita ito ma-proceed kita, no? Of course, hey, syempre, napasalamat, kita sa tanan iya makaroon for your attendance kasi nag-exert yung kamot inyong na time and efforts para sa iharayang na activity. Syempre, salamat yun, of course, no, sa mga positive response always, no, nga, kada mag-invite si TIA, hay, inakit kita tanan, no, so thank you very much. Haran natin, kita ko dapat ko na pwede malipat, kasi from our regional head, si Ma'am Cheryl B. Amor, and Assistant Regional Head nga si Ma'am Esther Andoza, hey, dapat dito na ako nga extend roamon anda nga deepest gratitude sa aton mga resource persons makaron kasi entirely nila, no, mag-serve sila sa public. Sir, thank you. And of course, sa aton makaron nga Aklan Media nga agbaskin sa tanan nga media hay always lang nga naging partner ni TIA para mag-deliver it timely, accurate, and relevant nga information sa public. So that is why ang harang press conference naton ay ginakandak. Of course, partnership naman ra, Philippine Information Agency at Kamon sa Aklan Public Information Officers Association. And this is very timely because right now we are expecting a huge number of people, mga bakasyonista, tourists nga nag-aad katon sa atong probinsya Aklan. And we all know that it is all because of the two big celebrations. Of course, the first is the Christmas celebrations, and of course, the upcoming New Year celebration. That is why we conduct this press conference so that ang atong mga bisita, ang atong mga gina-expectar na mga turista ay makaprepare man sa atong probinsya in case na may mga mahinabo ng mga unexpected events during this holiday season. That is why very much thankful kita iya aton mga expert, yung mga resource person in order for us in order that they could give us the first-hand information what the public should do and what should the public should expect during this holiday season. Ma'am Sheila. Doon yan, sir, na siyempre atong mga bakasyonista, ang mga turista, siyempre gusto man nandaya mag-agto nandaya, masigurado man sandaya safe sandaya sa pag-agto nandaya sa probinsya Aklan. Ang doon ay iga-confirm ka, ito na aton yung mga resource persons makaroon. Actually, sandara, may nakita ka ako as ako August 31 pa may nakita kita ng mga reminders andang mga Facebook account karag pages, no, mga regarding sa pagsugod per months. So dayon, so raya nga press con man hay magiging reiteration man andang, no, andang mga reminders at andang mga security plans para sa public. At syempre para mangin peaceful and orderly ro aton nga celebration at holiday. So sir, yun yan doon natin pabuhayan. Okay, so aton na makaroon nga ipakilala o aton nga mga resource persons. So, ginapangunahan rayay atong nga Aklan Police Provincial Office and the Public Information Office nga ginapangunahan ni Police Captain Aubrey R. Ayon and Police Staff Sergeant Maria Jane Vega. Sa atong nga 12 IB Philippine Army, si Captain Dutch Harold Dimagon and the CO. And of course, sa aton nga Bureau of Fire Protection Aklan, si FO3 Clint R. Chudusio. At sa aton nga Bureau of Fire Protection Nabas, sa SFO2 Leo E. Gismondo. And of course,
the last but not the least, ang aton nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na ginarepresentahan aton LDRM Officer, Mr. Galo I. Bardolasa. Okay, so sa kanat ipakilala man syempre naton ro importante man makaroon no nga participants naton ro from the media. To start with hay from Aklan Cable Television, si Sir Miko Umayan and Orville Andrade. Yes, palakpak po. And then from Energy FM, Sanday Kasimanwang Kensley Ann Braulio, and then si Jenelen C. Gano. So, thank you. And then from DYKR or RMN Calibo, si Kasamang Jeffrey De La Cruz. Yeah. And then from si Katropang Claire Tiad from XFM Calibo. And then from K5 News FM, Sanday K5, K5 Regilen Tormino and Vilrose Kuwal. Ladies in blue. Okay. And of course, from DYKR, si kasamang Rodnel B. Aguirre. Yan sa front. Okay, and then from Boracay Island News Network, tama sa no? BINN, si Sir Robin Lacerna. And of course, sa milig man na sa atin yung mga sa Cable TV, Aro Calibo Cable, Sanday Sir James Baron Magdamo, and then si Sir Rodolfo Lachica. So, naknalish matanan, no? Bakit na nalipatan? Okay man. So, thank you very much. Nalipat ako, no? Nagpakilala na akong gamatanan. Pero kami ba ang nagpakilala? So, I'm Sheila Q. Patar sa Galeano at Philippine Information Agency, Aklan. At kay Banakan si... Of course, ako si Reynard De La Cruz, no? Actually, disaster officer at aton nga Banwang Nabas. At the same time, ang presidente at aton Aklan Public Information Officers Association. So, at this point in time, aton siguro nga pangayuan opening statements to aton nga mga resource persons. Agad nga di karon kita ma-start aton nga mga pangutana at the same time mga clarifications along the way. So pangunahon gid naton no other than ang akong nga upper office, ang mga mentor si Sir Galo Ibardolasa from Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Morning everyone. Sa aton nga mga kaibahan sa media, mga colleagues ko, no, sa aton nga mga resource speakers. Thank you very much for this opportunity of having me here. I'll be representing the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, and later on I will discuss to you some of our work, no, as far as disaster risk reduction is concerned, especially during this Christmas season. Good morning. Thank you, Sir Galo. Then, let's proceed to our Aklan Police Provincial Office. Sir, thank you, Gino. Una-una, thank you sa aton nga PIA dahil naging tipon-tipon na nagita makara bago matapos to aton nga dag-on nga 2024 iya kita tanang nagilita. So on behalf it aton nga ama ikapulisan it provincial na Aklan sa Aklan Police Provincial Office no di bas kundi si Police Colonel Arnel Enrico Ramos ginapaabot na no sa atong mga pumuyo nga rurayang nga pag-celebrar ikapaskuhan at bagong dag-on hay sa pati ikapulisan ginaobra namon dutanan para hindi lang maging manami, maging masinadyahon do aton nga selebrasyon, kundi maging matawhay raya nga maging peaceful, ag maiwasan naton do mga major incidents nga katabo sa raya nga pag-aabuto naton nga Pasko ag bagong dag-on nga selebrasyon sa umangay ayan nga agahon sa tanan. Thank you, good ma'am. Aton na pamatian next, ro aton nga
opening statement coming from our 12th IB Philippine Army. So, a pleasant morning to everyone from the officials of the Public Information Agency, Ma'am and Sir. To Sir Gallo, our PDRMO, sir. And from the Philippine National Police, from the members of the Media Press Corps here in Aklan. So, on behalf of the Philippine Army, particularly the 12th Infantry Battalion, I'm Captain Gerald D. Magon, the Company Commander of Delta Company of the 12th Infantry Battalion. And I extend my warmest greetings this Yuletide season. And later on, I think the focus of my discussions or the questions will be about our efforts in maintaining the peace and order here in Aklan. Yung tinatawag po natin na internal security operations. So that will be all for this time. Thank you and good morning once again. Okay, so to give us opening statement from the Provincial Bureau of Fire Protection, let's have FO3 Clint R. Chudosios. Once again, Ma'am and Sir, to you and everyone, good morning again. So, in behalf of the VP Aklan, under the supervision of Fire Superintendent Publio D. Plotenia and our Fire Marshal of Calipo Fire Station, Fire Senior Inspector Macario Aymontan Jr., I am Fire Officer 3, Glenati Tutisio, OIC Operation Calipo Fire Station. So, we would like to grab this opportunity to thank you all na para makaroon is ma-share na lamang hindi na aro mga fire safety awareness na mga campaign at mga activities para man maging safe for aton yung celebration at aton yung maging Yuletide season this coming Christmas and New Year. And later on, amon lang inyong i-discuss o amon yung plan iwas pa po to. Thank you. And for some additional statement from my partner sa Navas Bureau of Fire Protection, SF. Good morning once again sa tanan. Sa ako yung mga kaibahan niya sa printing ng mga resource person, mga sirs. Good morning. Congratulations sa una sa PIA at the same time sa Apiawa. Once naging member man ako, as I have mentioned earlier, way back 2013. So thank you for, at the same time, thank you for having this activity para man ma-impart namon do amon nga programa para maiwasan man naton do mga sakuna sa pag-abuton nga pag-celebrar naton at pag-abuton nga Pasko bagong taon. So once again, good morning. Hello, okay man. Okay. So, yun, no, before kita mag-start sa aton question and answers, no, ay may nag-abot sa aton na marapaton nga, i-acknowledge nga from Brigada News FM, si Kabrigadang Julius Legaspi. And of course, kaina, what nato na mention, kaibahan ni Sir Magon, no, from sa 12 AV man, si Staff Sergeant Sherry May R. Sorte. Ay, parang dahil lang. So, before kita mag-start sa niya question and answer, so may request lang kami from the members of the Aklan Media nga we will stick your question based sa aton topic. It's our safe and peaceful celebration of family. So, mga security measures, mga preparations din natin mga resource person. So, hello. Ano? Good morning, Ma'am and Sir. I'm Rodnel Aguirre of RMN DYKR Calipo. First question is address na po kay Police Captain Aubrey Ayon. Parte sa security makaroon sa mga pampublikong lugar at kamusta ro mga pagtutok itaton niya PNP sa mga lugar na ginaadtunan at ginabakasyonan niya sa itong probinsya kan niya holiday season, ma'am. Thank you, sir, no, sa pangutana.
Bali na atong nga kapulisan sir, October pa lang hay maging kasaron kita nga uplan ligtas Paskohan kita 2024. Nga kung si Indaya nga rahay naga-cover daya nga ra sa security preparation naton para sa Kapaskuhan. Di ka na sir included ri kararo aton nga pagbantay sa mga dalanon nga kung makita nga ni naton sir no, makumpara naton sa ibang mga probinsya. Sa bato sa mga best practices in Aklan Police Provincial Office, do dayang may aton nga road marshal nga point to point from Altabas to from Altabas to Nabas naton doon pagguwa kita Antique, may mga kapulisan kita di karon sa dalanon. So yung party reunion it aton nga ligtas Paskohan naton. And at the same time, may aton nga simbang gabi, nakatatlong nakatatlong gabi iyon kita sa simbang gabi. So may aton karon sir naging pang-establish na police assistance desk sa aton nga mga simbahan, which is may aton nga more or less 22 nga mga identified naton nga mga simbahan nga kung si nagakinahanglan gid nga bantayan it atong mga kapulisan. Wa pa halabot karon sir to aton nga mga mobile patrols nga nagalibot kasi anticipated abi naton sir nga during mag-agto sa simbahan, iba kara sa mga remote areas nato sa mga kabarangayan nagabaktas da atong mga pumuyo. So rin kaibahan sa ginarondahan doon it atong mga kapulisan, and may aton sir nga maging pagguwa nga mga safety tips, especially sa mga salisi, budol-budol nga mga insidente nga kung siin prevalent nga nagagapta pag abot ikapaskuhan kasi inaaro antisipasyon nga pag hinambang Pasko may kwarta tao kasi may bonus. So ina nagapangakman man di iba nga nga naga-take advantage sa aton nga mga pumuyo. So yun do mga kaibahan sir included di karon da aton sa mga firecrackers pagid naton sir nga mga atong mga ginapatigayon nga mga initiatives para maiwasan to mga sakuna sa dayang nga pagupok sir. Next question siguro kay Army Captain Magon. Sir, magandang umaga po. In terms naman po sa kasi may mandate yata yung ating Department of National Defense kay Secretary Chidoro pertaining po sa cancellation or pag-deadma sa ceasefire na pinupush ng mga communist sir. Dito po sa lalawigan ng Aklan, ano po yung assurance ninyo, sir, na secured po yung mga paraplang barangays natin, sir? Pagdating po, sir, dito sa insurgency situation dito po sa province of Aklan, yung province po natin ngayon is insurgency free pa rin po, sir, since 2011. So, yung mga tropa po natin, sir, is wala pong tigil actually sa paggagalugad sa mga kabundukan natin na kung saan we are targeting and trying to neutralize yung mga remaining remnants ng Central Front KR Panay na kung saan actually, sir, is sila po, sir, ngayon is dismantled na. So, ilan na lang po yung natitirang miyembro, and actually we are just treating them now as like a common criminal, sir, na kung saan pupunta po sila sa mga kabahayan tapos manghihingi. But then here in the province of Aklan po, kung na-notice nyo po, yung mga recent encounters po natin is nandun po sa mga malalayong kabundukan, which is dito sa may part ng Libacao, Aklan. Pero hindi po yun ibig sabihin na nagkakaroon po tayo ng mga enkwentro doon sa municipality, which is yung area is doon sa dalawang pinakamalayong barangay niya, yung Dalagsan at saka yung Manika. Pero ang ibig sabihin po nun, sir, is kaya po kami naiinkwentro dahil yung mga tao po mismo, sila po mismo yung nagsusumbong ng presence ng threat groups or ng mga armado po doon. Dahil sa situation po na wala na po sila ditong mass base na tinatawag dito sa area, sa province ng Aklan. Kaya po nare-retain po natin, sir, na yung province of Aklan is still insurgency free and wala po tayong dapat na ikabahala at ikatakot na possibility ng resurgence. And sa part naman po ng tourism, actually ini-encourage po namin yung mga turista na bumisita po ng Aklan kasi
mapayapa po yung probinsya po ng Aklan. Thank you, sir. Good morning, Robin Serenita, Boracay Island News Network. Balik kita kay Ma'am Ayon. No? Ma'am Ayon, rapid lang natin nga pasalibari ito bang dako. No? Do proseso ito Philippine National Police, sa mga katakot kapulisan, ang adulo kong nasa makarala, no? Kasi medyo dinuwa rin. Rupa, Muscle tape. Yes, sir. security service firearms. Ano yung protocol ka na Mayon? Actually, sir, no, thank you, sir, sa pangutan. Actually, kung di ako magkasala, nasa 2 years yun kita, kapag 3 years yun makarangaon, isa muscle taping. So, raya sa bato sa mga indikasyon, sir, nga, kung baga, disiplina, agrodedikasyon, atong mga kapulisan na mag-abide sa raya nga naton, sir, nga patakaran nga kung hindi makapagupok uwa sa suno sa dayir atong mga kapulisan hay fully embraced ang ginapatuman atong mga kapulisan, and at the same time, sir, hay asang bato pa abili karon, sir, na notisyahan atong kwan nga in case nga gakinahanglan gid bala, sir, nga gamiton ngondo ba rin base sa trabaho ag sa lain naton, sir, sang bato ro yun sa mga delay. So ro yung dayong ka factors mo, sir, din mga naging tan-awan aton nga mga pumunuan nga kung siin din yan, sir, pangatlong dag-on yun kundi ako magsala ang hawak at muscle taping, sir. Okay, thank you. Yan sa taga Bureau of Fire Protection, no? Kung sino ginagaywa, no? Sino, sir, nag-designar lugar ba ya, o sa province ito, no? Sa province. Kung sino nag-designar ba ya, ipagbaligya mga firecrackers, LGUs, o Bureau of Fire? Si Sir Raisman. Yes, sir. Designated area, sir? Yes, sir. What you mean designated area? Actually, in coordination with the LGU, na-consider natin do uwa gid it may madamay nga structure if ever may pilang beses yung nabigita karon natapuan man for pilang years sa history naton hay naubos gid ro aton yung mga baligyaan pagupok. So doon hay gin kasugtanan man doon between LGU mismo nga at Bureau of Fire Protection. Local nga fire station. Okay, thank you. Last question. Kay Sir Gallo, no? Sir Gallo, may isang bilo ko din agyo nga posibleng sumuod yan sa Pilipinas. Actually, may LPA, naging tropical storm na nga ni Sir Gallo, no? Kamusta ka preparation? Thanks so much. Good morning sa tanan, ano? Tama ron, as projected based sa previous data, we have 1 or 2 tropical cyclone that will enter the Philippine air responsibility during the month of December. In fact, nakasuod yun sa Milo, no? Si Kerubin, kahapon nagiging low pressure lang imaw. Pero raan ng direction ay medyo pareho kay Frank, no? Si Frank, although typhoon category na to, tropical depression mahina, ay may anak ng tracking bali pa norte. No? Usually yung bagyo ay northwest ng dayagan, pero raya ay gumulpi mo pa norte, galing nag-low pressure ibaw. Gani, hindi kita mag-experience siya mabaskog na hangin. No? So, in terms of preparation sa mga bagyo, bukod niyang bagyo, no? All hazard. Pwedeng flooding, pwedeng tropical depression, tropical cyclone, pwedeng landslide, pwedeng vehicular incidents, medical cases, mga trauma cases. Rato ni Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Kaibahan datong 17 MDRRMOs. We are all operating 24/7. And we are all trained, no, to respond to any incident. So, gabi man doon o adlaw man ay makaresponde because mga trained dato niya mga responders sa kung ano man yung klase hazard, no? Importante karon ay may nagakaigo kaming kabuon ni tawo, no, ng mga trained responders at may equipment. Bukod yung kami ron,
because kaibahan namon do response cluster like the Bureau of Fire nagresponde, no, ro aton yung Philippine Army kung kinanglan, because ro aton yung Armed Forces and ro lead agency sa national pag-abot sa search and rescue operations, no, search, rescue and retrieval operations. Siyempre ang nakaton nga kapulisan sa bilog sanda sa response cluster sa law and order, no, sandaro gapanguna sa pag-stabilize yung situation. Kung may mga incidents, example like vehicular incident, no, or may mga inaway, i-stabilize ang nandaro situation in police bago kami sumugod, no, bago kami nga mag-responde or mag-tatap it mga survivors, something like that, no. Kung balikan natin ro atong klima sa makaroon atong tiyempo, no, ay siyempre may experience kita at northeast monsoon ag easterlies ag may intertropical convergence zone, so may chance ron perme at maulanong nga lugar nga tiyempo ag ro yung may chance ay pagbaha ag pag-landslide. So kaon kita karon, we have equipment, we have personnel nga specialized sa different nga hazards. We are operating 24/7. We are ready to respond. Hello. Okay. Good morning everyone. Ako gali si Jeneline Garrett, Energy FM Kalibo. Aga para kay Ma'am Ayon. Do ako lang mga putang may syempre abo nga sugod guwa diya karon sa probinsya Itaklan sa karon nga holiday season. Do aton buawang nga mga checkpoint area madugangan. Yes ma'am, thank you ma'am no. Actually ma'am ro aton nga checkpoint naton ma'am hay mas intensify naton do aton checkpoint dun ma'am. Ro areas of concern natin sa checkpoint abi naton ma'am may aton nga gina-identify nga mga aside sa regular checkpoint naton may mga aton abi nga adjustment karon ma'am depende sa pangkinahanglanon strategic areas naton. Pero tama ron ma'am no nga sambato sa aton nga ginatutukan na karahay ro checkpoint karon implementation ng aton checkpoint nga kung mapansin nga ni ron naton ma'am kung magbiyahe kita may kadugang, may ano rin ma'am halos sabay nga dito ginatawag natong strategic baga naton nga pag-implementar i-checkpoint nga may sa western part pag agto mo sa eastern part may counterpart man ito nga naka-checkpoint para kung sakali igid nga may matabo or may ginabantayan kung nakagagpas imo sa western part at pagtoy mo eastern part siguradong inagid imo ma'am may checkpoint kitang magabantay ma'am. Thank you so much. Hello. Good morning, everyone. I'm Claire. I'm Katrapang Claire, Bagsa from Kalibo. Siguro kay Ma'am Police Captain O'Brien. Ma'am, nagpagawa na raton niya mga otoridad, especially ato nga kapulisan at mga ginabawagan niya pagupok. So, ano ro mga raya, ma'am? Yes ma'am, thank you sa pangutana ma'am no. Raya ro mga masunod nga mga listahan at mga pagupok nga ginabawal raya ro mga Watusi, Piccolo, Papak, 5-star, Plapla, Lolo Thunder, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, Atomic Bomb, Atomic Triangle. Kung tanaw natin ma'am, dahil nga ro mga pagupok nga ginabawal abi ma'am haytag hindi imo magsobra sa 0.02 ro ana nga powder. Ang isa pa, sa bato sa ginabawat, ang mga mangintok nga nga mga pagupok, nga kung tutuusin, do anang masik pagupok kay hindi kid makakrear it mabaho nga damage. However, dahil nga pag natimo it mga inunga, nga which is do mga inunga do kalabanan nga parokyano sa raya nga rang pagupok, hay pwedeng matulon o maging hazard, may mga hazardous materials na dala katagagman sa aton nga mga inunga especially. So dahil mga listahan, it mga pilang pagupok, maging pagguwa nga kung saan ginabawal natin ma'am.
Siguro ma'am, kumusta ba ito niya security measures sa paguparan, sa ito niya mga pantalan? Siyempre ma'am, may mga unang gihapon nga nakakasuod, nakagusot niya mga kontrabando, mga ginabawagan niya, especially mga pagupok. Yes ma'am, sa nagdaradang no, pag hinaba natin sa mga kontrabando natin nga sa mga pagupok, ginakalipay natin nga sa daya nga nga moment, wa pa man kita ithatakpan, agabay pang wagid it makalusot. Pero inakaroon ma'am ro aton nga maritime, may aton karon nga Coast Guard, nga kung si nagabantay na may aviation group man kita. Kasi iya sa Aklan abi ma'am, may aton nga port sa Katiklan, ag may aton nga daywang ka airports, Katiklan pagid, ag aton nga nga Kalibo Airport. Kaya ano kita karon ma'am, do security naton, hay ibahan bukod niya dun ma'am, bukod niyang Philippine National Police, kunti kay daya nga sa mga printing naton mga kaibahan naton, do counterpart man naton nga nagabulig gabantay sa atong mga pantalan at sa mga ports. Aduin man ma'am, kaibahan gihapon doon sa aton nga ligtas paskuhan naton nga implementasyon atong kapulisan ma'am. Siguro last lang kay Sir Galo Verdolaza, Pidermo. Sir, so far, kumusta na ito niya monitoring? Siyempre may palag, nga Patiro Provincia at Aklan, naka-experience Linog, Tugay, Pag-Alboroto, Mount Canlaon. Nasa mga kanon, sir, may pagagihapon aga, kung may una man, kamusta ro aton ka nga preparation when it comes to earthquake sa mga makarasar nga emergency? Well, Rukan laon hay sa Negros. No, ro aton area nga usually nagatuga it Linog hay ro West Panay po. No? Nga na-experiensyahan nyo natin do mabaskog na Linog in 1990. No? Nga kung siin ro aton nga cathedral sa Kalibo, ang simbahin ron it more or less ang dagon because nag-iiltak ra ng walls. No? Actually, ay Ro province, nag-obra man yun it contingency plan for earthquake. Sa contingency plan yun, gin-identify natin the possible scenario kung bad situation, kung worst or worst case scenario. Gani ay gina-project ba natin because may tarbagyo, pwede mo makita pilang adlaw di pa sugod. More or less masayran mo ran ang kabaskogon, pero Rolino, wa man maskin sinong tao sa kalibutan makahambay kung inunor masunod nga linog, kung sin imaw kung sin the epicenter, kung manoy mo baskog, no? Gani ay ratong ginobra karon ay nag-project kita mga scenario sa bad situation, sa worst pinaka-worst git nga situation, kung pilaro magiging biktima at pilaro mga magiging casualties, no? Kung magamay kita casualties ay kung injured, no, missing, patay, then do casualty nga ba. So ina-project natin kung pilaro posibleng mamatay, pwede ro mga kabon it ma-injure at pwedeng kung pila man do missing. And then gina-identify mo natin kung daton nga current resources. Ano raton nga mga material resources ang tao nga available sa makaron ang kaso nga maglinog, ano? Tapos kung kulang ron, ano raton nga mga needs pa? Ano pa raton nga kinanganon kapin pa kung worst case scenario, meaning worst case scenario ay mga magnitude 7 and up. Do yun do destructive good ang klase it linog, no? Yan i-identify natin karon kung ano raton yung mga kakulangan pa ang posible sa kita mabuhog it do yun yung mga resources. So ron doon basta kaibahan sa disaster preparedness sa linog, regular kitang nagakandak it mga earthquake drills. Sa mga eskwelahan, sa mga offices. Nag-participate kita sa quarterly national simultaneous earthquake drill nga ginapangunahan in Office of Civil Defense. Usually, kung national simultaneous earthquake drill in the past, nakaka-obra kita it scenario. No? Parehabi sa Capitol,
sa National Simultaneous Earthquake Drill, may mga senaryo kita like may na-trap ito sa ratong second floor or third floor at tapos na-testing naton do capacity naton to respond, no? So, abilidad gaton nga mga tawo nga ga-responde agro equipment nga ginagamit. So, rin so far daton yung mga ginaobra pag-abot sa linog because again, sa number ko, hindi naton ma-predict, hindi naton masayran kung inunuro masunod nga linog, kung siin imo maapekto, kung manang imo gasko. Good morning. Good morning. Good morning for Sir Ismundo and Sir Tudosio. Sir, many chances na nang natabo nga may mga sunog na rong cause ay sa firecrackers. For example, mga kwitis, kaya nagtalang ng kwitis. Sa part ito, BFP, anong mga precautionary measures nga ma-advise ninyo sa pumuhuyo? At the same time, anong mga preventive actions makaroon at BFP para at least ay ma-aware lagi rong pumuhuyo sa ano ang dakrang nga pag-obrahon sa siin sanda pwede ka makapagupok ita andang mga firecrackers. So, good morning sir, thank you. So, starting sa mga question sir, so the BFP makara is from nag-start kami from selling of firecrackers. So, may nakita ko niya fire safety inspections at the same time natawag ko mga leaflets para sa aton nga incoming New Year. At kung in case man niya magpawupok kita, i-make sure nato niya magayo kita, bukong ba kita ipawupok sa printed atong bagay, mapawupok kita sa may mga malapit sa may mga flammable ba mga bagay nga pwede nga pag spark ipawupok, pwede ito magkalsikroan ng bagay ang mag-cause magsunog. So, mas mananigin nga magpawupok kita sa open area. So, if ever nga na kung kaya mo lang, hindi lang magpawupok, hindi lang it. Thank you. In addition, di ka to sa kapotri Tudosyong info. Do aton nga tayatapan at Bureau for Protection, halin at December 1, ginactivate yun naton do Oplan paalala iwas paputok. So, do aton nga full alert status, meaning red alert yun kita starting do limaw December 23 hasta January 2. Tapos, dusang bilog sa atikang nga ginaobra aton nga tagatapan, hayro pag-conduct at rekorida sa tanan doon nga kabanwahunan naton iya sa bilog nga aklan. Umpisa December 1 hasta December 20, once a day kami ka-conduct at rekorida. Tapos, pagtungtong at December 24 hasta December 28, 2 beses yun dayon ma-conduct at rekorida. Pag abot man at 29 to 30, balik naman kita at once a day. Tapos pag tungtong at December 31, kung si inyo di karon yun do aton yung in-expectar or di karon yung pag-celebrar naton bagong dagon, ay 3 beses kami karon naga-rekorida. Do content at aton nga rekorida, ay ginapahayag kung ano ro mga safety safety nga measures nga dapat obrahon din aton nga mga pumuhuyo. Pwera pa di karon ay nagapamagay-bagay man do aton nga mga bumbero para man mag-remind at the same time sa same nga ano naton nga intent naton nga magkaroon it fire safe nga celebration. So for the meantime doon yung kita na siguro. Additional follow-up question ko lang sir. Siguro kay kay Sir Galo. Sir, sa part 8 Philippine Army nga ay yes, so Mago rather. Good sir. Sa part Philippine Army usually do sa dia karang checkpoint yung karang kapulisan sir no. Do augmentation it Philippine Army kamusta makaron sir do connection it Philippine National Police. Yung tandem ng police. Yes, Army. the augmentation of Philippine National Police and Philippine Army sa checkpoint during this
holiday season and yung tandem ng dalawang agency. Thank you, sir. So yung tinatawag mo, sir, na tandem, yung Armed Forces of the Philippines, sir, particularly the Philippine Army, may tinatawag po kami, sir, na support to law enforcement support operations. So, this holiday season, sir, I think, I believe wala kayong nakikita po dito sa Aklan na augmentation ng security. Pero doon po sa Farklang Barangay, sir, sa part ng Aklan, dito po sa Libacao, from time to time, meron po kaming joint na checkpoints na kinakandak po, sir. Which is, ang focus pa rin po namin, sir, is pagdating pa rin po, sir, sa internal security operations. Doon pa rin po sa nalilig. So, dahil sa yun po yung ginagawa ng ating kasundaluhan at saka kapulisan, kaya siguro masasabi natin na yung mga rebuilding group po nandun lang sa kabukiran. Hindi sila nakakapunta dito sa baba o sa kapatagan na tinatawag natin para makapag-cause ng terror threats or attacks or anything na makapagbigay ng takot po sa ating mga mamamayan. Thank you, sir. Good morning, Ma'am and Sir, no? K5 Regilin Pornino from K5 News FM. Do akong question i-address ko lang siguro kay Ma'am Ayon. Ma'am, sa pagsugalo bagong dag-on, may mga una nga instead nga magsangag, hay mas ginapili nga magpagupok it baril ba ma'am, kasi kon may una nga mga stray bullets na naman. Ano ro pag-account aton sa mga may buyot nga baril or basi nagahupot it mga illegal nga armas nagpagupon during New Year, ma'am? Yes, ma'am. Thank you sa pangutana, ma'am. No? Balik kita sa Philippine National Police, particularly sa Aklan Police Provincial Office. May ato na rin programa nga tikal, daya nga programa o plan katok imaw kontra sa mga ginadumilian nga mga armas luthang naton tag mga unlicensed imawra, mga loose firearms naton. So yun, mas ginapaiting naton dudoy yung programa di karon, ma'am. May aton sa bata ko sa programa karon, ma'am, hay gina-inganyo naton sanda nga i-temporary i-deposito sa aton nga mga police stations habang uwa pa atong ginaproseso para aton nga mga lisensya na. At the same time, may karon nga programa kita nga ginabaylohan it bugas. Kasi uso sa mga kabarangayan abi mga may ina nga nagahupot it mga armas nga ra para anda di nga antisipasyon karama may protection nanda. So yun do atong sabato sa mga programa nga bugas, kabaylo yun ngon it mga armas luthang aron man nga mga bukod lisensyado mga iba pang improvise. So yun sa sabato sa programa. May atong din sa bato sa programa natin nga soft approach natin mga ginatawag. May aton nga iron approach nga ginatawag daya nga kung siin ga apply kita i-search warrant sa mga identified natin nga mga tao nga may anda nga ginahupot nga mga armas. So may mga pilang bato karon kita implementasyon iya sa Aklan. So din sa bato sa mga preparation natin mga inisyatibo para raraya nga insidente involved bro aton nga mga baril ay maiwasan gid ginakalipay naton dun, ma'am, no nga kung tan-awon naton da atong record hay paduwa ron ro aton nga mga insidente kung si involved ro yun nga mga armas luthang, ma'am, sa dayang ng pag-abuton nga mga bagong dagon. Another question kay Sir Galo. Sir, sa New Year man gihapon, wa kita na si zero every year nga may nagugukpan bagat mga pagupok, sir. Sa mga, especially sa mga inunga, ano pinakauna na ng Brown, sir, as first aid nga para matatap ng mga biktima it firecrackers nga na, sir? Kung within pa lang sa household nga wa pa man ng rescuers or may kantanan di karoyan ay sige abirato niya kandak it mga first aid. Basic first aid niya training, you know. Rato niya ni punta karon niya tinutuyo ay kung pwede ay maskin sa bilog sa kada panimagay ay may kantiguhan mag-apply it first aid, no? Para sandaro magiging first responder ag samtang gina-apply na the first aid gatawag sandang natungdan niya mga MDRRMOs, no? Because yung mga MDRMOs ay more or less nandang training agro yung mga medical supplies, no, ay available, no, para sa
treatment pagabot sa first aid. No? Rin doon, kung pwede malang kunta nga maiwasan nga rin yan pagpayupok because nakabaylo man injuries. No, ay kung doon, yung kung pwede kunta ay hindi ron. Pag-abot sa IEC Rigaroyo, no, sa information education, ruga panguna kita karon ay raton nga PHO, no, raton nga Provincial Health Office, no, may anda karon nga mga leaflets, may mga parte kandang information campaign, no, may mga tarpaulins kung ano yung sandaron kung sa iwas paputok. In fact, kung anong adlaw ni ratong nagkaraban kita, no? Monday, naglibot do response cluster sa pagpanguna ng FPHO. Kay bahan man kami, may taga Bureau of Fireman kato, may police, abo pa, no, nga naglibot sa Kalibo, to Banga, to Numancia, to New Washington para magpahisayod sa aton pumuyo nga kung pwede ay mag-iwas paputok. Because kung amat ay injuries kita ron, kapindo mga bukod niya't mga unga, no, ay kung bang dagon ay abong hilongon, yani ay abong mga injuries karon natatabo. So rin doon, application at first aid ay kung pwede, kung sarang, ay may mga first aid kit kung taraton yung mga pamagay. Pero usually, abo nga mga pamagay nga waman it first aid kits. No, gani ay nang ubra karon ay gatawag sa MDRMOs o kung naman sandalang mga dugaling nga dagon nanda sa pinakamagapit nga buungan kung medyo severe o grabe o igo. Pero kung yung medyo mga sangkirig mo lang, ay usually ay sanda-sanda mo naman nagatutampo ito. Pero mas mayad nga tumawag din sanda sa nagkaigo ang otoridad pareho MDRMO so that ma-apply rin eksakto with niya pag-apply it ginambay nato niya first aid. Okay. Good morning, no? Good morning, good morning sa tanan, no? Sa Brigada News Ibang Kalibo galing na si Kabrigada nga Julius Legaspi. Una ko siguro ay kay Ma'am Ayon, no? Kay Ma'am Ayon sa Oman. Dayo mga siyempre sa aton nga nga selebrasyon niya ni Kapaskuhan hasta sa reka nga bagong dagon. Road 5 makaroon ay abot ana nga mga vehicular accident nga kinatabok, no, hay ro problema naton makaroon kun ano ro pwede ba naton yung solusyon sa reka nga vehicular accident, no, kung naton nga idea ka nga sangagan niya ni nga hilong ro kun amat aton nga mga driver na didisgrasya sa reka nga vehicular accident, ma'am, sangagan niya siyempre kun na celebration ite nga Kapaskuhan giinom gid, ma'am. Yes, sir. Thank you, sir. No. Actually, sir, kung hindi ako magkasala, first week, dayang December, sir, may atong road safety summit nga ginhiwat. Na kung sin, sir, nakita ko tabira, sir, it not only the Philippine National Police, but also atong PHO, atong health, at atong provincial office. Nakita nga LG nga naging alarming do pagsaka. Doon naman actually sir sa probinsya at Aklan, kundi sa iba man nga probinsya. So nag-plus man doon sa atong pagpaiwas pagutok, nag-cluster man do atong mga agency iba do PHO, LG, PNP naton sir. I think ito man do atong MDRMO karon, DPWH nga nag-organize doon sir, imagine identify ro mga banwa nga mataas do rate it daya nga road crash accidents naton sir. So nasa phase 1 makara sir nga naka road safety summit kita iyaron ginheld sa Aklan Training Center. At may mga police kita karon sir, mga stations sa gin-identify nga sandal maga-train sa mga tao. So rin ko sa bato sa ginobrat aton nga provincial officer nga address. So
pag-abot na kabigara sir sa aton nga nga makarang Pasko, aron nga ni sir no ginahinyo gid naton sa mga pumuyo, which is nandito gid kami sir kasi ro partnership atong mga agencies nga ra sir with the media hay hugot bala sir, kaya may kabulig kami sa pag-disseminate sa mga pumuyo. So diyon amon nga ginaayo pa meron sir nga sa rayang selebrasyon kasi abo para sir do Christmas party. So hindi kita pwede nga uwat inom. So kung pwede nga hindi ut agi kita magmaneho kung nakainom ka kisa kasi iba do kondisyon ikiawas naton sir At the same time, do mataas nga rate it aton nga involved di ka sir dumami na de edad. Kaya nagaatular kami sa mga ginikanan nga kung pwede pagsayod naton nga atong mga inunga nagamaneho o nagatuon-tuon bantayan naton nag-iwas atong gila sa ingaan nga hindi mag-involve di kara. Agos ang bato pa di karon sir sa mga inisyatibo nga gidobrat atong kapulisan may aton nga checkpoint nga mag-address sa ruyon nga ron. Kaya para maiwasan do daya nga nga mga aksidente sir. At yung kita sir no, kalabanan abay sa access naton ang easy nga mode of transportation is sa probinsya Aklan hayro magmotor. So ginaayo naton nga pag suksok kita safety helmet naton, prescribed baga naton nga helmet do yun do gamiton kasi kalabanan sir not share do ginasuksok. So hindi mo man gihapon kayang proteksyonan karon daaton nga especially do partit ulo naton kay yun daton nga ginaayo sa atong mga pumuyo nga atong kabuhi isang bato malangdai sa atong gid nga dahanan naton nagproteksyonan ag napasalamat kita sir no sa atong mga media partners kasi sa kada programa gid aron sir may interview kami especially sa Aklan Police Provincial Office kami gid naton nga ginatawaan in oras do yun nga road safety naton nga measures naton sir. Okay, thank you very much ma'am. No, sige, kay Sir Regalo, may... Let me add, pag-abot sa road safety. Sa road safety, abi, may ginambay nga 3 E's, tatlong ka-E. First is engineering, second is education, and the last is enforcement. May mga problema rin tatlo. First is the engineering. Gusto mo bagon, kamusta ro kahintangan ka atong karsadahon? Diba? Well paid ba ya? Madanlog ba ya? May nagakaigo ba nga mga warning signs no sa mga hazard prone section karsadahon? No? So, roon, trabaho ron ka ng gobyerno. Like, kung national road, anat DPWH road. Kung provincial road, anat province road. Kung municipal road, anat municipal LGU. Kung barangay, anamat barangay. So, kamusta ro maintenance? Agro klase pagkaubra kasada. May mga karsadahon nga manami mata, espaltado, pero may mga portion nga kung mag-ulan, madanlog, magpreno ro sa yakyan, ay usually ko naman gabaliskad because madanlog. May mga road section kita nga gina-landslide, like sa Navas. No? Manami rodagan, pero may landslide prone area. No? So, rin ba meaning, pag-abot sa mga bukid-bukid nga parte dagan, ay, rubukid niya itong naging tapyas. Dapat eksakto ro ginambay nga scaling. Pero scaling is, kung dahil kalsada, bukod dapat mauron rubukid, dapat naka-scale, Maron mo yan, no? Para hindi mo mag-landslide. Kung mag-landslide, bukod abok, no? Pero mag-gastor, masyadong mag-gastor. So that's engineering, no? Second is education. Education, dahil para sa atong mga gadayak mga sasakyan, halin sa bisikleta, sa mayag ko masasakyan. Gasunod ba sanda sa traffic rules and regulations? Oo. No? Gagaya ba sanda nga huwag nagakaigo nga personal protective gear nga number or equipment. Bukod niyang helmet mo pero kinangan, no? Bukod niya protektahan natin do ulo. How about datong mga alima, siki, at gawas, no? So rin ba? Galing mahayon. Makita natin sa mga racing at mga sa racetrack at mga motor, maskin bumaliskat sa ng 250 kilometers per hour na ng dayagan, tindog yapon. Something like that. Pero hindi natin kaya ron. No? Kamusta? Nagdagasan na nga may lisensya? Or kamusta ro registration kandang sasakyan?
kita daw sa mga checkpoint eh. No? Ano ba yung mga kon, may checkpoint ito, magkabo ikarang tao, gali ang mga motor, tapos iba basi kon, iya man. No? Ay, huwag gali nagakaigo ng papeles. Kung naman tinambay naman doon kumpleto sa uwa eh. Kumpleto sa uwa. Gani, ginahuat pro checkpoint nga maghalin bago lumapos. So that's part of education. Di ba? At sa bilog, enforcement. Hay, ana utaron it like LTO, ana it MAP, ana it PNP. So, ako man nato hindi man maka-establish si checkpoint sa sunod-sunod gid eh, di ba? Kulang na itong mga law enforcers. Gani ay abong nakatayusot. Ay kung may 3 mil ka makaroon, pag uli mo, may motor ka ron. Di ba? O, ag magpupanago ang anay kung may checkpoint. Pero iba man nato yung may mangod, ay, say man nato eh, kung may checkpoint dito, ay may kasinyas. No? Gustong bago, may checkpoint to. Ayaw na magdirekso. Di ba? That's part of education. Agro enforcement, I don't know kung paano natin doon mas strictuhan at kung pwede ay maskin sa kabaryuhan along sa road network. Kung may ulat akong tari karon, no? Gani, because side din kung may checkpoint, doon na rin ako kayo. Pero in between checkpoints ay magayo o lugar, kaya pwede sandali karon kagapos-apos eh. No? So, doon the three is engineering, education, and enforcement. Doon sa road safety. Sige, sa follow-up ko lang, no? Dugang ko lang siguro sa total ay nabuhitan yung manisir daw nga microphone. Do, raya klase nga natabos na to niya, dekar nga pagupok ita Mount Canlaon, no? May aton man niya ginahimo, sir, nga ginatawag nato niya Uplan Tulong, ya sa aton niya probinsya. Ay dati natandaan ako medyo aton niya PDRR mo, naghimo man ita Uplan Tulong sa mga natabo nga para sa karaya nga sir. Mauraro sistema karon. Matod nagupok ro Canlaon, but the owner of the incident kanambag. Ro insidente hay Canlaon. So the owner is Negros, no? I'm very sure ginactivate ng darandang incident management team, no? Kung kaya mo lang nandaron nga i-manage, hesan na mo lang ron, no? Pero kami, o kita ya sa Aklan, haong kita nga, kung kinanganon kita nanda, kung kulangon sanda mga responders resources, haong kita mag-augment. Pero hindi kita pwede nga mag-augment ito kung wa man lang kita na kinangana. Because it will be a waste of resources. So kung wala mo lang kita nga mangayo sanday ayuda, at that's the time ma-deploy kita ito. Pero as of now, ready ang kita. So on the sistema. Magawa sa deployment, sir, may aton niya mga ayuda bin nga ginatao ito. Aton niya province wa agit. Wa man kita makarget nga gina-propose. Pero akon niya hasayran nga sa bilog karon ayuda para pagkat sa Catanduanes. No? Because again sa dat pinang kabagyo ni Pipito ag kung sino pa, no? Gani hay depende kon sa damage assessment mga LGUs surrounding Mount Canlaon kung depende kung kugang randang resources para sa mga affected niya mga pamilya at mga individuals kay karon pwede kabulig ro province, no? Pero kung kaya mo lang nanda ay sandali nga na ron, no? Basta base kita permi sa damage assessment report. Dugang ko lang siguro kay sir, nagodiyaw ni man do aton nga Philippine Army man kay sir sa ngayon yan nga kapaskuhan makara Tagalog, no? Si sir Macon, sir, no? Macon. Ang Philippine Army natin, no, na Margon. Okay, no, kasi may mga reported din tayo na kasi ngayon Pasko, no? Baka may namamasko rin, sir, tayo na tinatawag natin na New People's Army nga, no? Dahil may mga nangyari na dati na yung mga establishmento natin, mga negosyante natin, itong panahon ng Pasko, ito rin yung ginagawa ng mga New People's Army na lumalapit sa mga negosyante tapos naghihingi sila ng Pasko na hindi lang pala Pasko, parang extortion na sila nangyayari. Ano yung tanong doon, sir?
Meron ba? Meron ba po? Meron ba? Parang may namamasko ba sir na lumalabas na extortion na pala yung nangyayari dyan. Parang ganun. Sa mga kabarangayan. Kung may namumonitor tayo or may mga reported na tayo sir. So ngayon sir, wala po tayong reported na namamasko sila. Pero kung magkaganon man lang din na gusto nilang mamasko, ang panawagan lang po namin is bumaba na lang po sila para yung tunay na Pasko is madama po nila. So, ibig sabihin po, yun sir, mag-surrender po sila para hindi lang Pasko yung tinatawag natin na madama nila, kundi pati rin yung bagong taon kasama po yung pamilya po nila. Yun sir, tuloy-tuloy pa naman po yung panawagan namin. I mean, hindi pa naman, meaning tuloy-tuloy po yung panawagan namin na sila po ay bumaba, makapiling nila yung pamilya nila ngayong holiday seasons, at saka para mas madama na po nila or yung tunay na tinatawag natin na kapayapaan. Yun lang po sir. Okay, thank you very much kid. Good morning everyone. Kay Ma'am Ayan at siguro from K5 News FM Kalibo sa Diller Roosevelt. Bali ako may question Ma'am Kimo hay. Pag ako magbigay publiko nga mas mag-strict pag ito ating traffic rules or go enforcement ating kang otoridad, especially ikaw nga pag-abutin nga sa holiday season agad kunay kulakat nag-viral nga nag-counterflow sa aton ka nga naman siya bridge. So alin doon nangin na reaction ka to ating nga especially atong kapulisan may sa provincial ako. Yes, ma'am, no. Kainahay very comprehensive po sabat ni Sir Galo. So, using nga na ipasalamat kita na dagasa lang di katarutanan. Sa pwede PNP, ma'am, no, sa enforcement nga ni, doon mo, no, may aton di ba makarabag or aton nga provincial director. So, sambato sa anang ang hugot nga programa na hay mag-agto sa mga munisipyo ag mag-courtesy call. So, sambato sa mga anaron nga ginlabi sa aton nga mga munisipyo, sa mga LGU, sa mga local government unit nato nga magkaroon i-revisit do ordinansa kada munisipyo. Kasi tama sa sir, no, may something pag-abot sa enforcement kasi likod lang man pulis do ginabantayan aton nga mga motorista, punguyo, mga drivers nga mga biyahero. So asahan naton din ma'am nga mas abutan niyang ipulis do implementar aton nga ron nga pag-abot sa lali naton or sa mga ordinansa kasi doon yung sambato sa ginalabi at aton nga provincial director nga i-revisit rotanan nga ordinansa ikabanwahonan para the force multipliers naton ma'am kas adi sa Kalibo di ba may aton nga mga auxiliary police may map kita. So doon yung sambato sa ginasulong ang ginalabi Aklan Police Provincial Office nga sa kada banwa may mauruyon man nga mag-aayuda magabulig sa kapulisan para mas ma-implementa ano nato do mga layi ag ordinansa. So, party nat amam sa riyon nga ron nga tagsa na counterflow nga nag-viral. Siyempre, una-una nga reaction ni police hay hindi mo masairan kung maugot ka o kasi dato ma'am, ano to sa checkpoint iwas sa checkpoint. Which is ako, personally, tagsa Kalibo pa ako, hay abuon kami karon nga na-encounter. Kaya nga ni, kung amat karon hay, delikado hindi mga mayad. Mayad yung dato kasi wala imawit na dalasaan nga nasugwang. So yun man no, may coordination karon sa aton nga LTO ag sige karon do monitoring atong kapulisan nga ma-identify kung sino ra atong datong driver ang nagkuan man daton nga LTO nga magbulig para ma-identify datong nga driver. Kung problema ato nga ni Sir Permi, ruyon abiga kumit ituyon uwa ron nga lisensya kompleto sa uwa. Kompleto sa uwa ron, hay yun doon ginabantayan aton nga mga kapulisan nga gintanaw nga ikaw no gin-review man aton do strategic nga location at the same time aton nga checkpoint kasi nag-iwas abi imaw to kaya kita mo na counterflow imaw. So actually do yun do rason kung hamot na counterflow imaw bukod ni tatatreat na kundi sa kahadlok na dahil kompleto imaw sigurado kompleto imaw sa uwa hay makuan gid imaw kasi iya sa Kalibo mga multa naton mataas So, doon yung ginaiwasan ka to na ako fully hay maano unti ma-identify mo. Doon yan dito problema abi sir ag ma'am kasi duga commit nga ni karon uwa man mga lisensya, what identity. So challenge on the part of the Philippine National Police and the Land Transportation Office. Kasi doon yan ihambal ni sir may 3 ka makara, may bonus ka 3 ka pag ulit mo may bag-ukaw ng motor.
Good morning everyone from Energy FM Katsilan Paulo. Sa katapos siguro ito BFP, sirs, ano atong preventive action sa mga kapagupit sa mga kasdasip ng New Year? Yes, ma'am, thank you gid karon sa sa imong pangutana. Pag-abot di karon sa mga nagapagupok sa karsadahon nato, no. Gina-discourage gid naton doon sanda nga magpagupok di karon sa lugar ngaron kasi hindi man naton maiwasan may una tagihapon nga nagabiyahe sa maskin pa umabot pa buyon nga bagong dagon. So para man maiwasan do base madamay sanda, base madagasa sanda nga maigo sanda it mga pagupok ngaron. Gina-encourage natin maraton ng mga pumuguyo ay magpagupok lang kung sa siin do designated area at aton nga kabarangayan. Kung raton man nga kabarangayan ay uwa pa nakadesider kung sa siin doon naton igabutang ay gina-encourage namon do mga barangay captain ang mismo bilog ng council nga istoryahan nanda kung sa siin ibutang doyong nga mga nagapagupok. Doyong na sambilog sa mga tika nga gina-operate aton nga taga-Tapan nga sambilog sa topic naton sa atong rekorida nga hindi gid kita magpagupok magapit sa bagay, magapit sa madali masunog nga mga structures para man maiwasan naton duyon nga yung sunog. Dugang hindi karuyon doon sa pagpagupok sa gilid or sa tungay karsada. Thank you, ma'am. Another lang about sa mga bugang. Kasi umpisa ko siya na yung pinubra, tapos yung pinakunto. Improvise talaga. So sa part ng ikapulisan ma'am, no, ruilos ang dato sa programa natin ma'am nga nakipag-coordinar kita karon sa aton nga mga kabarangayan kasi yung mga inunga ka, improvise kita ron ma'am eh. Delikado man na to, di mo, pero man siya naging kaparte abit ng kultura at mga inunga. Paghambal doon October, September pa kagamatamata yung usik lata ron at huma ay matamatan yung tanan ron. Pero yun nga ma'am ginabawal ginanaton doon kasi delikado. So may mga kaparangayan kita, mga munisipyo nga may mga ordinansa nga ginakumpiska ro yun nga ron ma'am. At yun sa bato sa ginabawal kita naton do yun nga ron. So ipa karon hay makita natin doon ma'am pag mga bagong dagon, especially bagong dagon kaako karon sa mga police station at sa mga Bureau of Fire nga ginapang kumpiska. May mga inisyatibo nga ni karon ma'am ibang mga kapulisan ginabaylohan ng dulce, chocolate sa mga unga para mainganyo nga itao lang nanda. Nabaylohan pa maskwa. Ano lang ma'am, may labi sa may tulay ka pinangupa. So sige ma'am, noted rin yun ma'am noted din yun ng salamat sa informasyon kasi di nga niramon nga ginahambal pa yung nga kapulisan nga kung uwa feedback or information coming from the community naton hay hindi kita namon masayran at hindi maabot sa talatapan at mga kapulisan pero salamat sa information ma'am ay i-call out naton karon ma'am do attention it atong Kalibo Municipal Police Station sa pamuno rin ni Police Major Francie Andrade nga sigurado ako hindi kita naron pagpasugtan nga matoleraw din nga ron. Mansin dapat nga tulay kasi ron tulay abi nga ron man tuna ron man para sa pagtawag ng Kalibo mao naman siya. Kalibo ma'am. Sa Kalibo sa may utorong sa may Lacerna Obos. Sige mama. Tubukod sa tulay. Ay dalawang. Sa idawang. Kasi kakubaan kung sa tulay ang ato mababo nga magalagi. Sige ma'am, rest assured nga ipaabot natin doon sa nahatungdan nga police station ma'am. Last nila bang si Bilog Langit, no? Parte mga sa daya nga mga daya pagid nga mga motor nga masangan ka busok ay basi kung hindi na malimitahan dahil daya nga bagong dagon doon nila sa Bilog ang ginagamit nga pang kusugin. Yes sir, bawal man doon nga ron sir, no? Sa LTO natin kabaho karon daan ang penalidad. Pero may mga may mga munisipyo kitang may mga ordinansa ginakumpiska rin nga sir ginabuo. So again, salamat sa Ryan arang paghinanaanon kasi para ma-remind yung man atong mga pumuyo. Kasi mamba sa kung sila ginbawalan yun nga ni mana kami sa pagpagupok pati pa sa dahil mga patunog nga bawal. Pero tama rin sir, doon yun sa batas sa ginabawal man natin dun sir. Yes ma'am.
Kat mga babuyan pag mga lata agsin nga rin mo. Sino doon? Nag-aayo sa likod, hindi ko manarungan. Lonely na Sa tana, lonely ka matuod ma'am na kung uwa ka tanan latang. Mahikas, lonely night, silent night, at ako sa Pasko at sa bawon daw. Pero kidding aside ma'am, do yun nga ni ma'am no? Yun abi nga ron, nga naging tradisyon natin ng mga Pilipino nga alaw-alaw kita bagong dagon nga masinadyawan paagi sa pag-create sangag ba nga ramam nga iwas malas or pang ano natin mga pati sa atong mga ano pangtaboy malas na kanumimana. Pero yun naman, do yun yun abi nga mga bagay-bagay, mga naging practice natin ma'am, ginaamat-amat ito natin doon ma'am, inaw-it bawal, kasi yun nga ni ginahanda naman kami sa Kapulisan, iselebrate natin nga masinadyahon da aton nga Pasko at bagong dagon, pero siguraduhin natong safe and sound kita, nga hindi kita makadisgrasya, hindi man kita madisgrasya. So doon mga bagay-bagay, ang mga practice natin nga kung ginaayo natin sa atong pumuyo, nga maging considerate kita, taon naman natin konsiderasyon da aton nga mga isig tao, kasi mag-create kaya nga raid delikado o disgrasya sa ibang tao. Kay Source Mundo, no? Sa Bureau of Fire. Ako, bigla po sure ka na mawawala during sa school day sa mga BA o Bureau President. Hindi rin mo kumana ang tawagan ng oras sa go to Bureau of Fire. No? Ano ka rin yung mandato sa BA? Yes sir, thank you gid karo yun sir no. So padayon gid gihapon do aton nga pag edukar di karon nga bukod yan pang sunog ro aton nga kabumbirohan. Sa bilog sa mandato aton nga BFP hayron magresponde sa all kinds of emergency. Kay bahan karon yun doon mga disgrasya sa dagat. Kasi ro aton nga Bureau of Fire Protection higin pattern man da sa international nga standard. So kung makita naton sa mga pelikula, sa mga series nga ron, TV series, nagaresponde ta una sa sa mga vehicular accident or vehicular crash hay una tar bombero at kaibahan karon do aton nga PNP or do mga kapulisan. So hindi ka mangawa nga haman ina ro mga una ro mga bombero sa daga nagaresponde sa disgrasya. So para man may kasayuran ka mo or aton nga mga pumuruyo ra aton nga kaparte training at Bureau of Fire Protection bago ikaw maging sambilog sa trikanyon tapos yung mga basic training hay emergency medical first responder EMR. So tapos may una pa karon nga training man sa rescue, basic rescue at basic nga first aid. So doyon karon kaibahan doon sa tatlo ka skills kaibahan do pagiging firefighter or sunog ro ginarespondehan. So hindi ka mo mamag-o base matuod may una din nga banwa mat ang sanayo ta sanda nga doyon. May una man nga banwa nga ro siguro na maguhan yang sanda nga sunog manahay. Matina ro bombero man nagaresponde sa sa disgrasya. So once again naga-responde ra aton nga bombero sa tanan nga klase of emergency. Thank you, sir. In addition to that, sir, bali, specifically sir, sa Calibo, yan lang sa Calibo First Station. So, in Calibo First Station, we have 2 ambulance, type 1 ambulance. Bali, each ambulance crew, sir, may una ka nga AMS crew. Bali, mostly ka, sir, is recruited one is not nurses. Bali, gipiling ito na ron from fire engine, ginghaling ito na sa ambulance dahil siyempre mas advantage may background sa medical ba, sir. So, kung amat nga awas nga manit, MDR nga na sir ang may tawagan, so kipot siya ng fire ng kapot. So, depende doon sir, kasi kung magtawag siya sa MDR, agro-MDR, di na makita dahil abo man na responde man. So, kami ro ginatawagan, based ng parametron sa location. So, kung mas malapit kami, mas magiging efficient ron kung siyempre kung kami lang nga yung mabuhay patient or victim ito. And at the same time, kapag sa nakuha manit, may mga deployment ba sir to fire truck. So, una o fire truck dahil the same thing sa hambari ni Sir Leo nga tanan kami, before kami nag-graduate, may train kami at MFR. Tapos, each fire truck nga sir, may naon niya jump bag. So, capable yung maroon na mag-responde for the purpose yung sa first aid yung. Hindi nila capable ka na
trained ro aton nga BP personnel. May wala pa yung nga specialization is may naro EMT mga bumbero. Kay Ma'am Ayon, no? Ma'am, using emergency lights, no, sa atong nakatapos sa pulisan, na kung sasabihin ay, saan ba emergency ko yan? Emergency lights mga awat, mga bang? Yes, sir. Ano ka na kung... Blinker. Oh, blinker. Okay, oh. Bisa mo emergency ay blinker sa naman. Ano ka na kung protocol o SOP natin? Actually, yes sir, thank you sa pangatanan sa actually dahil nga rin na-encounter kung man way back sa Kalibo ako sir, nag-issue man din yun sir, no? Actually sir, pag gumawa abiro atong nga patrolya, atong patrol, mobile patrol, hay bukod niyang doon akayabanan niya gawa na nakon is responde sir. So it needs immediate nga way out naton para makagawa baga kita sir. So kinahanglan nga may blinker kita to set alarm man sir nga gadali ro aton nga kapulisan. Actually sa duging bawal ang kita naton hayro magwangwang nga bukon man kaibahan man yan iro ambulance for naton sir agbisan aton sa other uniform naton nga kwan sir no emergency responses nga bukon ino kaibahan sa ano sir nga wa man yan dinhi bukon man emergency. Pero yung dugin na klaro baga naton sir no nga rupagwangwang nga bukon emergency dugin bawal. Pati do sa blinker nga sir, pero ginaklaro namon dun sir no nga aton abi nga mga kapulisan pagguwa hay kinahanglan gid nga magdali ron sa sir mas kaping ginarespondihan. So it's between life and death kung ginahingabot man atong mga kapulisan which is kung amat na misinterpret man atong mga pumuyo. Pero pag may mga instances abi mana sir nga nagaabuso ro atong kapulisan, nagadali, iwas traffic, naga-counterflow. Doon nga ron sir, pag may mga doon nga incident, ag nakakaabot dun sir sa pamunuan kapulisan, especially sa provincial office, abi mana naton, or even sa concerned police station dun sir, doon nga sir, huwag ginatolerar it aton nga mga higher officers naton sir. Ag gina-call out kit karon the attention it respective unit commander sir, kasi doon nga isa no, wa bi kita naila sir nga maabuso it aton nga ibang kapulisan, doon yun nga pag hinababit police car dahil sir ay iwas sa tanan sir so mablinker so doon daw natin ginatolerate pero doon nga nila atong ginaklaro ron sir nga may mga regulations kita karon sir direktiba halin sa atong pamunuan nga which is dapat gina-abide it aton nga mga kapulisan sa lower units pero doon yan is umano naton atong higher office karon sir provincial office naton waron ginatolerate do mga doyon nga kung may mga reports karon sir which is may mga natabuot karon sir actually. So, wa man namon doon ginadinay, wa man namon ginatago. Nga may nagpaabot ito karon sir concern, iya katon nag-imbusinahan niya nga nito sir nagadali ko pulis. Pero ko pulis that time, nag-responde. O galing na alarma nga pag ginabinusinahan pulis. So, doon nga sir, imbestigahan doon. Pero doon sir, waron ginatolerate it aton nga pamunuan. Basta, dapat upagamit it blinker sir na busina nga ron sir pagid, hay dapat according doon sa tama nga pag-responde it atong kapulisan, sir. Ma'am, ilugang ko ma'am, no? Kasi kung emergency rin ang naspibihan, bukod ng emergency lights o supposedly, sir. Pati ruwa ko ba? Yes, sir. So, maditinyan natin kung emergency ang respondihan. Pero kung darubing kayo mao, ano karoon din yung... The implication, sir. Oh. Yes, sir. Do you know, sir, to set alarm din yun, sir, and to set forth the presence of the police nga may presensya police na nagalibot para mag-responde, sir. Dito sa patong kabatsag, omnipresence doon na ginatawag, nga babatsagan it atong kumuyo, and at the same time, doon mga would-be criminals na mag-take advantage, ay mana may police. May advantage ba na, pero sir, disadvantage. Pero doon yung stand it atong kapulisan karon, sir. Para to set alarm, to set forth omnipresence, it mga kapulisan naton nga hara nagarubing da atong mga kapulisan. There would be criminals nga gustong may intensyon nga magugat hindi lang man nakitay haron do police. Doon do positive. In a way, in contrast factor man sir, hey nagiging hugaton lang mananaton nga matapos yun nga responde ro rundaro police pagkahalin mananandahay dahil kato man kita ma-atake. So din may positive and may negative sir. Yes sir. Last question lang sa Philippine Army, no sir? Naitanong ko sa Philippine National Police, yung paglalagay ng tape sa mga tulo ng mga baril, ano? Nakita ito sa main uniform. Main uniform, sir. Pati yung Philippine Army, nalalagay nila ng tape.
Celebration sa bagong taon po, sir. May mandato po. O sa Pilipinas ulit lang yan. I think sa PNP, sir. Pero yung sa tinatawag naman natin, sir, na preventive measures na lalo sa part po namin na sa security forces at saka meron po kaming, siyempre alam po natin may mga armas kami. So during the holiday season is hindi naman po gawain ng isang disiplinado na sundalo yung magpaputok ng service firearm niya or anything na possible makadisgrasya po sa kapwa niya po na tao. But if in case na meron man po, sir, yung pamunuan naman po namin, sir, is hindi naman po pinapalagpas yung mga ganun na instances. Mabilis po yung justice system sa amin. Thank you, sir. So, okay na, no? So, focus na lang pangataan na. So, thank you very much. Okay, so thank you so much. Forward na ang ating mga information sa ating mga nga gintao ka at atong mga resource persons makaabot sa atong publiko. Abot nga ro atong publiko man makatagam, no, maka-prepare for whatever unexpected disasters or anything emergencies related to the safe and peaceful celebration of our holiday in this province of Aklan. So thank you to our media partners and our resource person. So before we end this activity, we would like to give the certificate of appreciations sa atong mga resource persons who came from their different offices just to give us time and effort for this activity. Of course, to start with, I will first read the citation. Presidential Commission's Office, Philippine Information Agency, Ahensyang Pang-Impormasyon ng Pilipinas. Certificate of Appreciation is awarded to in grateful appreciation of your support and assistance as resource person during the press conference at Bakawan Nature Study and Eco Park, New Busuang, Kalibo, Aklan on the 19th day of December 2024 with the topic Safe and Peaceful Celebration of Holidays in the Province of Aklan. Given this 19th day of December 2024 at Kalibo, Aklan, Philippines. Signed, Reynard M. de la Cruz, President, Apiowa, and signed, Sheila Q. Patosa, OIC, GICC, PIA, Aklan. So the first certificate is to be awarded to Mr. Galo I. Ibardolasa from the Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Thank you. Thank you, sir. Same certificate is awarded to Police Captain Aubrey R. Ayon from our Philippine National Police. Same certificate is awarded to Captain Dutch Harold D. Mabon, our commanding officer of 12th Army Philippine Army, sir. Same certificate is given to FO3 Clint R. D. Chudosio from the Bureau of Fire Protection, Aklan. And of course, the last but not the least, the same certificate is awarded to SFO2 Leo E. Hismondo, our Acting Municipal Fire Marshal of Bureau of Fire Protection, Navas Station. So, okay, so the press conference is about to start, no? So, aton man to nga nabatian, tanan, ro mga pahatag na da, mga security measures, mga preparations, and especially mga reminders, no? I hope, no, nga we convey a message to the public na it is indeed nga safe and secure and peaceful nga mag-celebrate inyo na holiday sa province of Aklan. But again, ganino, always naman ang gagawin na kampanya nga maskin ano ang nanging number iya kung mismo kita lang nakada isa hewa nagka-cooperate wa naton ginasuldo na useless na. So we
we urge or we appeal no sa publiko nga atong sundon ang mga pinanghambal nga tano. Sundoy naman. So sa umano hay salamat gid at ayad nga agahon at siyempre gani hay we wish you all no, a happy and safe holidays. Thank you.